Jam. Ang inyo pong nadaluhan ay hindi po isang relihiyon. Okay, at ito po ay isang church saan tayo po ay siyempre sumasamba sa ating pong Panginoon. Okay, so, okay po ba lahat? Okay. So, isa pa, palakpakan po natin natin yung Panginoon. Okay, so, tara. Bago ako magsalita pa ng maraming kadaldalan, ay gusto kong magsalita rin ng aking mga kasama. Sir Irish, baka may gusto kang batiin sa mga audience natin. So, ayan. Okay pa po bang lahat? Mahina. So, ayan. Okay pa po bang lahat? Yun. So, hindi po aksidente ang pagdalo po ng bawat isa po sa atin sa church na ito, kundi meron pong layunin ang Panginoong Diyos sa ating pong mga buhay. So, ang concert po na ito ay hindi lamang po concert lang, kundi tayo rin po mamaya ay makakapakinig po tayo ng salita ng ating pong Panginoon. So, kapatid, baka meron kang gustong sabihin. Pinabati ko nga rin po pala ang mga lahat na nakadalo. Welcome po sa bawat isa. Enjoy niyo po ang ating pong mga awitin at mapapakinggan niyo mamaya. Ayan, teka, kamustahin natin kung mga taga-saan ba yung ating mga audience. Okay, so, pwede ba makita kung sino yung mga taga-Parato? Palakpakan naman dyan! Siyempre yung mga taga-Pino West. Ayan. Yung mga taga-Ronda. Ayan. So, marami ang tropa ng Ronda. Siyempre, di ba pa uli ang mga taga-Barahobo? At yung mga taga-Baguio. Ayun, wala. Ay, yung mga taga-Madsakang. Sino ba? Baka may magtanong. Ayusan. Ayan. At siyempre, baka magtanong yung mga taga-Laon yun. Ayun? Okay, so, without further ado, so marami pa tayong mapahinggan ng mga awitin. Siyempre, mga makalangit na awitin. Relax lang po kayo dyan, enjoy nyo lang po yung viewing. Kami ay magbibigay po sa inyo ng mga makalangit na awitin. So, sino ba ang gusto mong makapakinig ng mga awitin? Ayun na agad. Okay, so ngayon, katanong ko po ang next natin mga awit. At sila po ay mga kababaihan. At sila i-awit sa ating Panginoon ng isang makalangit. Ayan, isang magandang hapon po sa bawat isa. Kami po ay maghahandog ng isang awitin. Ang pamagat nito ay doon sa krus at pakinggan niyo po ang saya ng aming awitin.
Ayun, sino po ang pinagpala sa kanta? Ayan. Muli kami po ay maghahandog ng isang awitin. Ito po ay pinamagatang We All Need Jesus. Kailangan po natin ng ating pong Panginoon sa ating buhay sapagkat wala na pong ibang makakapagligtas sa atin kundi sa pamamagitan lamang po ng ating pong Panginoong Jesus. So, pakinggan po natin ang mensahe ng ating pong awitin. God bless po sa bawat isa. Hindi lang tayo, pati yung mga kaibigan natin, pamilya, classmate, guro, kailangan nila ang ating pong Panginoon Diyos. So, bago pa kami magbigay ulit ng isang awitin ay meron po nga isang kasama namin dito na siya po ay magbabahagi ng kanyang testimony kung paano po ang Panginoon ay kumilos sa kanyang buhay. Pagpalain mo na yung ano Panginoon. Palakpakan mo natin ang kanyang
po sa bawat isa. Nais ko lamang po ibahagi sa inyo ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay nung ako ay isang kabataan pa lamang. Noong edad na nasa 13 years old po ako ay namatay po ang aking ina, panahon na yun. Kaya hindi ko po alam ang aking gagawin ng mga panahon doon. Doon nagsimula na nawalan ako ng pag-asa bilang isang kabataan at hindi ko alam kung paano ako umuumpisa kami noon ng aking mga kapatid dahil nga nasanay kami na kasama namin ang aming nanay noong mga panahon na yon at hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming buhay. Kaya nung namatay siya hanggang sa nagkapag-aral ako ng high school, nanatili po sa puso ko yung galit. Kasi sabi ko noon, bakit maagang namatay ang aking ina? Ano lang mangyayari sa aming buhay? Mahirap lang naman kami. Paano lang mangyayari sa amin? Ang mga pangalan namin noon ay hindi natupad dahil sa mga nangyari na yun. Kaya hanggang sa ako ay lumalaki, nagkaroon ng kaisipan, nagkatrabaho, dala-dala ko yung galit na matagal na panahon na nasa aking puso. Nagkagalit ako sa Panginoon dahil maagang namatay na ang aking ina at yung mga pangarap ko sa buhay ay hindi natupad. Nung ako ay, nung panahon na yun, bata po ako, hanggang sa ako ay nagkaroon na ng isipan at nagkaroon ako ng pinsan na sinama ako sa Manila at nagtrabaho ako doon. Ngayon, lumipat naman kami ulit ng trabaho sa Cavite kasi sabi niya, mas maganda raw ang trabaho sa Cavite dahil mas maganda ang sweldo, mas mataas. Hanggang sa napunta nga kami ng Cavite at doon sa Cavite ay meron naman ako laging kaibigan na invite niya ako sa church. Halos pagpupunta siya sa boarding house namin, lagi niya ako invite. Ako naman, lagi mong sinasabi na ayaw mo pupunta dyan dahil marami akong kasalanan. Una, natutuloy yung galing sa puso ko. Pangalawa, wala akong pag-asa, wala akong kapayapaan, wala akong paglalakad sa buhay ko. Dahil nga namuhay nga ako sa galit. Pagkat meron akong trabaho, pero ano pa rin yung buhay ko noon, kulang. Kaya, nung yung kaibigan ko na ay makulit, ini-invite niya ako palagi, laging sinasabi sa akin at wala kami sa gawain. Ako naman lagi po siyang tinatanggihan. Pero isang araw, hindi ko na siya natanggihan dahil ang sabi ko, ang kulit mo naman. Napakasugid mo mag-invite, sabi ko sa kanya. Ang kulit mo, kaya sige, pupunta na lang ako, wala namang mawawala sa akin. At yun nga mga kapatid mo, ako ay nandun na sa church, hindi ko na malaya nung ako pinag-pray ng pastor. Umiyak pala ako, halo-halo na yung hapon, lahat nangyayari kasi nga, alam ko na marami akong kasalanan sa harap ng Panginoon at isa pa, nabubuhay nga ako ng galit. Kaya, nung nalaman ko na ang Panginoon Jesus pala ay mahal pala ako ng Panginoon Jesus, ay doon promotion yung hapon, na sabi ko, ay may nagmamahal pa pala sa akin. Noong mga kapatid, alam natin na mayroong Diyos, pero hindi natin na nararamdaman. Dahil nga doon sa ating mga kasalanan na ginagawa. Hanggang sa naunawaan ko, sa napakarami kong kasalanan, nandun yung galit, walang kapayapaan, at marami akong tanong sa buhay, kung bakit nangyari ang mga bagay na yun. Pero naunawaan ko na ang Panginoon pala, Panginoon Jesus pala ang katutunan sa lahat ng aking mga katanungan sa buhay. Hanggang sa ako ay nagtuloy-tuloy at naunawaan ko ang salita ng Diyos, naturuan ako dito sa church, nagbasa ng Biblia, manalangin, at nagpatuloy ako sa Panginoon. Kahit maraming pagsubok sa buhay ko noon, at nagpapatuloy ako sa Panginoon dahil sabi ko, ang Panginoon Jesus ay sapat na sa aking buhay. Kaya hanggang ngayon, narito kami sa Santa Lucia ng ministry, dala-dala ko yung himala at biyaya ng Diyos sa aking buhay. Kaya mga kabataan, kung kayo man ay nakakaranas sa iba man ang iyong naranasan, ano man yan, magtiwala kayo sa Panginoon, magpatuloy kayo. Lang na yung mga bago, magpatuloy kayo dahil ang Panginoon Jesus ay sapat na sa inyong buhay. Yun lamang po, maraming salamat. Ako ay may aawitin din para po sa akin. Pakinggan po natin ang powerful testimony ng isang ina ng tahanan. Ako po rin ay maghahandog ng isang awitin na pinamagatan sa Kata Christian version po ito. Ito po ay secular song pero nahaluan po ito or napalitan, na-revise sa ibang salin or na-revise in Christian version. Pakinggan po natin ang mensahe ng aking pong awitin. God bless po sa bawat isa.
Salamat po. Sana, kung alam niyo po yung kanta ng I Belong to the Zoo, hindi po ako si Jay. He belong to the zoo. So, ito yung sana na kinakanta na hugot ng mga kabataan. Pero ito ay hugot naman mula sa salita ng ating pong Panginoon, mga kapatid, na sana ay malaman natin na mahal para tayo ng ating Panginoon. Sana, unawaan natin na ang Diyos ay laging nariyan para po sa atin. Balikan po natin ang mensahe. Umuwi ang tila ba lahat ng bayan nawalan na rin sila iyong mga mata. Ngayon wala nararamdaman ang bigat mo sa galing. Para sa'yo ang buhay mo ay kaibain. Hindi mo masaya pero di magawa. Sana malaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hanggang sa muli. Sana malaman mo sasamahan ka sa lahat ng mga sandali. Sana malaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hanggang sa huli. Sana malaman mo sasamahan ka niya bawat sandali. Bilang kami anak, nagkamali pangalan. Sa pag-ibig niya ay di ko mababa. Kung puso mo'y babalik, sa Diyos ka lalapit. Pagkakataong sumaya ay di ko makamali. Hoy masaya sa Diyos sa mula. Sana malaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hanggang sa huli. Sana malaman mo sasamahan ka sa lahat ng mga sandali. Sana malaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hanggang sa huli. Sana malaman mo sasamahan ka sa lahat. Sana malaman mo parating mo sa tingin. Walang Diyos sa iyong bigati. Ang inaas sa iyo, buhay na may dalang sa mundo. Iyong makaling pag-ibig sa iyo ang gumawa ng lahat. Upang puso ay ahuli. Dapat alam mo na hindi kay kailangan niya umalik. Sana malaman mo tutulungan ka niya ituwiran yung mga mali. Sana malaman mo makikinig at di ka nang muli. Sana malaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hanggang sa huli. Sana malaman mo sasamahan ka sa lahat. Sana malaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hanggang sa huli. Sana malaman mo.
may isa po na magbabahagi ng kanyang testimony, Pastor Irish. Palabang po natin ang pangalawa sa kanyang. So, ayan, magandang hapon po sa bawat isa. Ako naman po ay maghahandog ng aking pong testimony kung ako po ay magbabahagi ng aking pong testimony kung paano po ako nakakilala or paano ko po na-encounter ang Panginoong Jesus sa aking pong buhay. So, ako po ay lumaki sa hindi po Kristanong pamilya. So, ibig sabihin po lang ay hindi po ako naturuan manalangin, pagbasa ng Biblia at yun po. At dahil po doon ay nabuhay po ako sa kasalanan. Kasalanan na hindi ko na po mabilang kung ilan. Dahil po doon ay nabuhay din po ako sa kamunduhan sapagkat hindi ko nga po kilala ang ating pong Panginoon. Ang akala ko lamang po doon ay may panganak ang tao, mag-aral, makapagtrabaho, mamatay, ay gano'n na lamang po yung buhay ng isang tao. Hanggang sa nung nag-pandemic nga po ay bilang isang kabataan, question ko po yung aking pong sarili ko. Ano nga ba yung rason kung bakit ako namumuhay? Kumbaga nagkaroon po ako ng existential crisis, kumbaga. Yun po yung tawag doon. And yun po, question ko rin po yung ano nga ba yung rason kung bakit ako nabubuhay. Nag-aaral naman ako, subalit gano'n na lang ba yung aking pong buhay na mag-aral, makapagtapos, ay mamatay. Gano'n na lang ba yung buhay ng isang tao, gano'n. Hanggang sa yun nga po, patuloy po akong inaatake ng mga takot, pangamba kung ano nga ba yung dapat kong unahin bilang isang kabataan, ano nga ba yung dapat kong maging priority sa aking buhay. Kumbaga, meron po akong hinahanap pero hindi ko po alam kung saan po yung matatagpuan. Hanggang sa salamat po sa Panginoon, meron po isang tao na nag-invite po sa akin na dumalo sa gawain, dumalo sa church. At noong una, dati na po akong ini-invite ng dati ko pong kaklase, subalit iniisip ko na bakit pa ako pupunta sa church, okay naman na ako, ganito, ganyan. Hanggang sa dumalo po ako sa birthday ng aking pong kaklase po noon at doon po, meron po nag-invite po sa akin. Hanggang sa yun, hindi na po ako nang atras. Sinabi ko na sa sarili ko na subukan ko na lang dumalo, wala naman mawawala sa akin. Hanggang sa yun po, dumalo po ako sa church at nakapakinig po ako ng salita ng ating pong Panginoon. At doon ko po na-realize, doon po ako nagkaroon ng kakaibang damdamin at doon ko po na pakinggan yung salita ng ating pong Panginoon na para bang nangusap po ang Panginoon sa aking pong buhay. At doon ko po na-realize na mahal pala ako ng ating pong Panginoong Jesus. And that time, hindi po ako nag-hesitate na tanggapin po ang ating pong Panginoon bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At nagtuloy-tuloy lamang po ako sa pagdalo sa church, nakapakinig ng kanyang salita, nakadalo sa mga paghayo, at doon ko na po nakita yung pagbabago sa aking pong buhay. Simula nung tinanggap ko po ang Panginoong Jesus sa aking buhay, doon po ako nagkaroon ng pag-asa na kailanman hindi ko po naranasan noon. Nagkaroon po ako ng pag-asa, nagkaroon ako ng contentment sa aking buhay, nagkaroon ako ng kapayapaan at kaligayahan. Kaligayahan. Happiness, di ba lang po? And ayun, nagpapasalamat po ako sapagkat simula nung nakilala ko po ang Panginoon sa aking buhay, doon po nagkaroon po ako ng, sabi ko po kanina, nagkaroon po ako ng pag-asa. And ayun, hindi ko naman po sinasabi na perfecto na po ako, nagkakasala pa rin naman po ako, nagkakamali. Subalit, alam ko po na sa kabila ng problema, sa kabila ng kabigatan sa buhay, suliranin, alam ko na merong Panginoon na aking paghihingihan ng tulong, merong Panginoon na gagabay sa akin. And ayun, marahil bawat isa po sa atin dito nakakaramdam ng kabigatan sa buhay, nakakaramdam ng kalungkutan. Meron pong Panginoong Yesus na meron po ang ating pong Panginoong Yesus. Ang tanging gawin lamang po natin ay lumapit po tayo sa Kanya. At ayun, hanggang nabubuhay pa po tayo, hanggang malakas pa po tayo, ay sulitin po natin na ilagak ang ating pong oras sa ating pong Panginoon. Nariyan lamang po siya naghihintay na tayo po ay lumapit po sa Kanya. So, yun lamang po. God bless po sa bawat isa. Magandang hapon po sa ating lahat. Kami po ay maghahandog ng isang awiting pinamagatang problema. Pakinggan na po ang kakantay na God bless po sa bawat isa.
makapanigan tayo ng pinakamalagang part sa ating pong concert ay ang salita ng ating pong Panginoon. So, katawag po ang ating pong pastor, palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Okay, so magandang gabi sa bawat isa. Sino po ba ang nag-enjoy sa mga musika? Ito kakaiba, itong mga awitin ito, lahat. Hindi ito paluluhain tayo. Hindi ito bibigyan tayo ng agam-agam sa buhay. Hindi ito ilulumok tayo sa bisyo ng mga awitin, kundi napupunan yung mga awitin ay lagi nakatuon sa isa lamang. Okay? Walang iba kundi sa ating Panginoon Yesus. Kaya ngayong gabi ay welcome muli sa bawat isa, mga kasama. At walang ibang layunin ng konsyertong ito, kundi dalhin sa inyo ang mabuting balita ng ating Panginoon Diyos. Kung nga pala inyong kapatid, si Arnel Montanya, ayos kong magbahagi. Awitin ko sana itong pangaral, pero hindi nyo maintindihan. So, ano ko na lang ipapangaral ko na lamang sa ng aking makakaya ngayong gabi. Okay, sa inyo po mga Biblia, kung meron po kayo, kung wala, ay okay lang po. At ang pinunta natin dito ay mga awitin. Diba? So, sa Lucas Kapitulo 19, ay meron po tayong mababasa. Pero bago natin basahin yan, mga kapatid, meron po isang tao, sabi niya, music is the language of our soul. Ito yung kanyang sinabi o isang quotation na mula sa kanya. Ang sabi niya, ang musika, ito yung lengguwahe ng ating kaluluwa. Yeah? Kung bakit niya ito sinabi, ito naman ay ipaniliwanag, dahil ang sabi niya, kapag napapakinggan natin ang musika, nakikilala natin ang awitin. Halimbawa kayo, di ba? Kung iyong napapakinggan, halimbawa ikaw ay nasa bibiyahe, tapos ang sa bus ay may mga musika, nakikilala mo yung musika yun. Adit? At hindi lang yun, kundi ito ay nagiging pamilyar sa iyo. Alam mo yung tinig na yun, alam mo yung notang yun, alam mo yung musikang yun. Ay, alam mo. Diba? Ay, ito ay pamilyar sa iyo. At ito ay nagustuhan mo at one of the time in your life ay kumuha ito ng iyong pansin. Diba? Hindi lang yun ang nagagawa ng musika na ibabalik din dito ang nakaraan. Sino po ba ang amin dito kapag nakakapakinig kayo ng mga musikang kinagiliwan nyo noon, ay naalala nyo yung inyong kabataan, di ba? Okay? Halimbawa, mga kapatid, gusto nyo ba ng sample na kanta? Halimbawa, ito, dito, yung Ocean Deep. Ako hindi alam ito ng mga tropa ni Justin Bieber. Hindi ito alam ng mga tropa. Pero sa mga kaedad ko, di ba, alam natin yung mga kantang yun. At marami pang iba. Yung mga awiting Heaven Knows. She's always on my mind. Ito yung nagbabalik ng ating pong nakaraan. Nananariwa yung mga bagay na dapat sana'y nakabauna sa ating alaala. Pero nananariwa kapag napapakinggan natin ang mga awitin, mga kapatid, no? Kaya ito ay sinabi niya na talagang ito yung lengguwahe ng ating kaluluwa na express yung ating damdamin sa mga awiting ito, mga kapatid, ba? But the truth is, mga kasama, kahit na anong awitin, hindi pa rin ito na ibibigay ang tunay nating pangangailangan sa buhay. Ba? Kaya kung mapapansin natin mga kapatid, maraming mga singer, magagaling sila, sikat. Mga kapatid, umawit sila, talagang bigay ang damdamin. Pero mababalitaan natin yung kanilang mga kawakasan ay hindi maganda. Diba? Kilala niyo si John Lennon, Whitney Houston, si Freddie Mercury, hindi niyo rin kilala yun, mga kapatid ba? Paging si... Alam niyo na? Yung mga musika ay hindi talaga yun ang naging katugunan sa kanilang pangangailangan. Yeah?
Kaya kahit ngayong gabi mga kapatid, tayo nakikinig ng mga musika, oo, sa mga letra ng musika, na minsan ito'y ginamitan, kinuha yung mga pamilyar na tunog na ginamit ng sanlibutan, nilapatan ng mga tamang salita, angkop sa atin. Pero kahit gano'n, mga kapatid, napagpapala tayo ng mga awitin. Pero ang totoo niyan, mamaya, paglabas natin, kung yung mga awit lang yun, kulang yun para matugunan ang ating pong tunay na pangangailangan. Amen po ba? May mga tao nga sa ating mga kapatid, kapag narinig lang ang isang awitin, napapaiyak. Yung iba naman ay talaga namang napapangiti na hindi niya na namamalayan. Ganun kang makapangyarihan yung awitin. Pero kahit ganun ang kapangyarihan ng awitin, mga kapatid, hindi nito kinakatagpo ang tunay nating pangangailangan sa ating pong buhay. Kaya ngayong gabi, nais ko ibahagi po sa inyo na mayroong isang tao sa Biblia na nasumpungan niya ang tunay niyang pangangailangan sa buhay na ito. At nawa tayo rin mga kasama bago tayo lumabas, ay kumilos ang Panginoon, makita natin yung tunay talaga nating pangangailangan sa buhay na ito. Basahin po natin Luke chapter 19 verse 2 to 6. Ang sabi dito mga kasama ay, may isang tao noon ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng mga tao, hindi niya ito makita dahil siya ay pandak. Kaya patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at tumakyat sa isang puno ng sikumoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, tumingala si Jesus kay Zaccheo at sinabi niya kay Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Nais ko pong ma-share po sa inyo sa pamagat na find a real answer. Okay? Sino po sa atin dito hanggang ngayon naghahagilan ka, ano ba talaga ang sagot sa buhay kong ito? Hindi lang yan sa may mga responsibilidad sa buhay, maging sa mga kabataan, marami na rin silang katanungan sa buhay. Diba? Sister Iris, nag-testimony kanina noong panahon ng pandemya, di ba? Nagtanong na siya sa Panginoon, ano ba talaga ang layunin ng buhay? Bakit ba ako naririto? Bakit ganito yung sitwasyon ng aming buhay? Bakit ganito lang? Ito lang ba talaga? Ang pamumuhay ko, meron siyang hinahanap. Ang ating pag-aaralan ngayong gabi, ito isang tao na natatagpuan niya ang tunay na kasagutan sa buhay. Sino po rito gusto mamaya ay lalabas tayo, bagamat hindi gaano makapal ang ating pong pitaka, pero mamaya lalabas tayo na napapangiti dahil nasumpungan natin yung matagal na natin hinahanap sa buhay. Sino pong gusto ng gano'n? Hallelujah! At ito pag-usapan po natin ngayon pong gabi. Unang-una, pag-usapan po natin mga kapatid, i-share ko po sa inyo patungkol sa tao ito na ating binasa kanina. Unang-una, pag-usapan po muna natin, sino ba si Zaccheo? Maikli ang pagpapakilala sa kanya ng Biblia, mga kapatid, actually ilang talata lang ito na inikukol para ipakilala si Zaccheo. Pero doon na natin kukunin kung paano natin makikilala ang taong ito si Zaccheo. Ang sabi ng verse 2, siya ay isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya ay mayaman. Yun lamang yung dalawa na pagpapakilala kay Zaccheo. Pagkawat mamaya, meron pa siya mga ginawang mga pagkilos. Pero yung dalawang yun, mga kapatid, ang magpapakilala kay Zaccheo. Mga kapatid, no? Siya ay maniningil ng buwis at siya ay mayaman. Unahin muna natin, mga kapatid, ang kanyang katangian na siya ay isang taong mayaman. Kapatid, kumbaga sa atin, we can say that Zaccheo had an ideal life. Diba? Sino ba ito? Ang gusto natin talaga isang araw, tayo rin lahat ay maging mayaman. Ayaw niyo pa. Huwag pusin. Magiging sinumahalin tayo kung hindi natin nanaisin na, Lord, pagpalain mo ko yun, siyempre. Gusto natin isang araw tayo po ay mayaman. Di ba ikaw din? Kaya masasabi natin sa Zaccheo, mga kapatid, bilang siya ay mayaman, siya ay merong ideal life na makikita natin. Di ba? Kasi sabi doon mga kapatid ay mayaman si Zaccheo.
Ibig sabihin, hindi siya kinukulang sa pangangailangan sa buhay. Maganda ang kanyang mga resources, mga kapatid. Matatag ang kanyang pamumuhay. Hindi ito yung mga kapatid na tinatawag ng mga tao na isang kahit, isang tuka. Diba? Na kapag hindi kumahit, ay hindi tutuka. Meron pa kang sinasabi, 3 kahit, isang tuka. Ang dami ng trabaho, hindi pa rin kumita ng malaki. Mga kapatid, no? Ay masasabi natin, in a sense, na si Zaccheo ay mayaman, ay kahanga-hanga o kanais-nais ang kanya pong pamumuhay. Pero as a publican, o bilang isang maniningil ng buwis, masasabi naman natin na it is not an ideal part of his life. Mga kapatid, no? Dahil sa maniningil ng buwis, ang sabi ng Biblia, ang mga maniningil ng buwis sa panahon ni Jesus, sila po ay trabahador ng mga Romano sa panahon nila dahil sakop din sila ng imperyo ng Roma. Ang mga maniningil ng buwis ay kinamumuhian ng lipunan. Hallelujah! Unawan niyo ba yun, yung kinamumuhian ng lipunan? Ibig sabihin, kapag nakikita sila sa mga lansangan, sa palengke, sa mga parke, kung saan man sila, makikita mga kapatid, iba ang nasa isip ng tao sa kanila. Mga kapatid, ha? Kaya ito lang yung pagkakakilala ni Zaccheo, mga kapatid. Oo, siya mayaman, pero mga kapatid, siya rin ay mayroong kalungkutan. Ano kaya ang pakiramdam? Oo, ikaw ay mayaman, pero ikaw ay kinamumuhian naman ng buong lipunan. Ha? Hindi mabuti, di ba? Yun yung magiging pagkilala natin kay Zaccheo. O sa kabilang, ibig sabihin sa kabilang banda, masasabi natin na masaya naman ang buhay niya dahil hindi siya kinakapos, pero yung kabuuan, hindi talaga merong kulang sa kanyang pamumuhay, mga kapatid. Buti na lang, hindi doon natapos ang pamumuhay ni Zaccheo. Dahil sabi ng verse 3 to 4, ito yung ating pangalawang titingnan, ang kanyang pagsisikap na makilala si Jesus. Ang sabi ng verse 3, ang sabi ay, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay pandak. Pandak, ito lang. Hindi ganito. Ganun yun. Hallelujah. Little people sila. Hallelujah. Pero pag gusto ko makita natin dito, mga kapatid, sinikap niyang makilala si Jesus. Ang sabi dito, hindi niya makita, mga kapatid, sa verse 4, ang ginawa niya ay, kaya patakbo siyang nakuna sa daraanan ni Jesus at umakyat sa puno ng sikaworo. Pagtapat ni Jesus sa lugar na yun, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi sa kanya, bumaba ka agad. Sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong tahanan. Kapatid, makikita natin dito yung ginawa ni Zaccheo na pagsusumikap na makilala si Jesus. Diba? Sa ating kapanahunan, para magang what's for? Kasi bakit ako magsusumikap na dapat ko makilala si Jesus? Diba? Pero sa ating binasa, mga kapatid, pakita natin at pwede rin tayo magtanong, bakit niya ito ginawa? Bakit? Maayos ang kanyang trabaho, mga kapatid. Naroon siya sa paninginan ng buwis. Pero nung nabalitaan niya na si Jesus ay tumaraan kasama ng maraming tao, mga kapatid, ang ginawa niya ay iniwan niya yung paninginan at sinikap niyang makita si Jesus. At kung hindi niya makita, nagpauna siya kay Jesus at sa maraming tao, mga kapatid. At doon sa unahan na mayroong puno ng sikumoro, sabihin na natin, puno ng avocado. Umakyat siya noon, mga kapatid, at nung dumaan si Jesus, kitang-kita niya. Nagtagumpay siya na makilala niya ang ating buong Panginoon Diyos. Bakit ito ginawa ni Zaccheo? Hindi binanggit, mga kapatid, ha? Pero ang sinabi lang doon, gusto niyang makilala si Jesus. Pero liban pa roon, mga kapatid, bakit ito ginawa ni Zaccheo? Marahil napapakinggan na niya ang patungkol sa ating pong Panginoon, yung kanyang ginagawa sa kanyang pagministeryo. At isang banda pa dyan, marahil talagang meron siyang hinahanap sa kanyang buhay. At dahil dumaraan si Jesus, sinamantala niya na yung pagkakataong ito na hindi niya ito palalampasin sa kanyang buhay. Diba? Kaya mga kapatid, makikita naman natin dito na hindi po siya nabigo. Sabi ng verse 5, ang sabi doon, pagtapat ni Jesus sa lugar na yun, tumingala siya kay Zaccheo.
Makikita natin dito mga kapatid na yung pagsusumikap ni Zaccheo na makita si Jesus, ito ay hindi lingid kay Jesus at ito ay pinahalagahan ng ating pong Panginoong Jesus. Ha? Pwede namang dumaan doon si Jesus na makita lang niya may tao o bata ba yun o matanda kaya maliit. Lampasan niya lang ito, wala lang. Pero ang ginawa ng Panginoon mga kapatid ay yung pagsusumikap na ito ni Zaccheo mga kapatid ay pinahalagahan ng ating pong Panginoong Diyos. Isang nakaka-encourage na bagay, nakatangian ng ating pong Panginoon, mga kapatid, kabataan ka, o kaya magulang ka na maraming ginagawa sa iyong buhay, responsibilidad, kapag meron tayong pagsusumikap para po sa ating pong Panginoong Diyos, hindi tayo iwawalang halaga ng ating pong Panginoong Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kahit ibala ka, mga kapatid, ikaw pa rin ay binibigyan mo ng pansin ang Panginoong Diyos. Kahit ikaw ay maraming mga gagawin sa iyong pag-aaral, isang araw pag nagsimula na ang pag-aaral, ay binibigyan mo pa rin ng pansin ang Panginoon. Hindi ito naniningid sa ating pong Panginoong Diyos. At ito'y kanyang papahalagahan. Kitang-kita ng Panginoon ang ginawa nito ni Zaccheo sa kanyang pong buhay. Hallelujah! O kaya wala dapat tayong kalimot na gawin sa Panginoon. Gawin natin kung anong gusto natin gawin sa ating Panginoon. Kung hindi tayo nakakapagbasa ng Biblia ngayon, kapatid, kita ng Diyos kung tayo nagsusumikap, nagawa ng paraan na magbuklan pa rin ang kanyang mga salita. Kita ng Diyos kahit tayo abala na ginagawa natin ang paraan na tayo makadalo pa rin sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Dahil ang mundo ngayon talagang, di ba, lagi na lang nilang sinasabi, wala akong panahon. Busy ako. Kapatid, no? Hindi ko kaya. Meron akong gagawin. Pero sa kabila ng mga kabisihan, mga kapatid, at maraming gawain sa buhay, kapag binibigyan natin ng pagkakataon na pinahanap natin ng Diyos, kapatid, sabi dito, mga kapatid, binigyang pagpapahalaga ni Jesus sa Zaccheo. Pwede naman siya lumampas lang eh. Natin, sino ba siya? Lalong-lalo na makasalanan ng tao, mga kapatid, no? Despise ng lipunan itong taong ito, iniiwasan, kinamumuhian. Pwede na itong lampasan ng ating Panginoon. Pero hindi niya inilampasan, mga kapatid. Kundi ang sabi ng Biblia, nung tumapag si Jesus sa kanilalagay ni Zaccheo, mga kapatid, ha? Zaccheo, kilala pa niya si Zaccheo. Bumaba ka agad dahil kailangan mong pumunta sa iyong tahanan. Sa mga isa, mga kasama, sa mga awitin na ating napakinggan, laging itinutuon tayo kay Jesus. Yung awitin doon sa krus, si Jesus yun, mga kapatid. Yung problema, kung may problema, nariyan si Jesus. Yung kisang mata, mga kapatid, naroon, pwede natin bigyan pansin ng Diyos sa ating mga buhay. So, and so forth, sa ating mga pinapakinggan, mga kapatid, si Jesus ang itinuturo ng ating mga awitin na ito. Mga kapatid, kung ating pasisimulan, na pahalagahan si Jesus sa ating buhay. Kabataan ka, maraming gagawin ng Diyos sa iyong buhay, kaibigan. At panghuli, mga kapatid, ngayon pong gabi, yung resulta ng pagtatagpo ni Zaccheo at ni Jesus. Hindi lang ito, basta lang sila nagkakilala, mga kapatid, at walang nangyari. Kundi ito ay gumawa ng pagbabago sa buhay ni Zaccheo. Mga kapatid, basahin po natin sa verse 6, verse 8 hanggang verse 10. Sabi ng verse 6, nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwa na tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Sabi naman ng verse 8, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasakuli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. At sinabi ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito sapagkat anak din siya ni Abraham. Yung pagtatagpo ng ating Panginoon at ni Zaccheo, mga kapatid, hindi lang ito na sila'y nagkakilala, mga kapatid. Kundi ito ay naging daan upang masumpungan ni Zaccheo ang hinahanap niya sa kanya pong buhay. Amen po ba, mga kapatid? Unang-una na nangyari, mga kapatid, letter A, nahanap at nasumpungan ni Zaccheo ang kanyang hinahanap. Ano yun? Unang-una, yung katuwaan sa buhay. Kanina binabasa natin na pinamumuhian siya ng mga tao. Ano kaya ang picture, mga kapatid, na alam mo na nagagalit sa iyo ang mga tao, mga kapatid? Diba, hindi ka naman masaya dyan, diba? Diba, hindi ka rin panatag dahil alam mo mayroong mga tao na nagagalit sa iyo.
Sikapin mo man na maging masaya mga kapatid, pero deep inside, meron kang alam mo na hindi masaya sa iyong ginagawa mga kapatid, hindi ka rin masaya. Pero mga kapatid, sa puntong yun, nasabi noon, tuwang-tuwa si Zaccheo na tinanggap si Jesus sa kanyang pong bahay. Isang pakiramdam, isang damdamin na hindi nararamdaman ni Zaccheo kahit marami siyang nabibilang na pananalapi sa kanyang pong kamay. Amen po ba? Hallelujah! Alam niyo sa ating mundo ngayon, isa talagang problema ng tao ay kalungkutan. Tingnan mo katabi mo. Hindi yan. Hindi yan malungkot. Huwag kiting aso naman, kapatid. Isa sa problema ng mundo ngayon, hindi naman ito mga kapatid. Kundi kalungkutan. Okay? Yung kalungkutan na yun, kapag lumalala ng mga kapatid, nagiging depression. Yung depression, kapag hindi nalunasan mga kapatid at lalong umigat, ito ay pupunta sa pagiging lubid. Magpapakamatay ng tao sa tindi ng depression. Naranasan ko yan, mga kapatid. Kung kabataan pa lamang ako, alam na ito ng ilang kapatiran, mga kapatid. Sino ito? 17 anyos. At tumaas yung puti ng ulo. Tumaas pa rin. Hindi ka nakita sa pagkakita. Sino ito? 17 anyos. Kapatid. Ay, magalala. Ibigyan din kayo ng Diyos mamaya. Wala? Ayun si sister na taga-pila. Ayun si Andre pala. Alam niyo, nung 17 years old ako, yun, nagkwenta ko na rin naman kina Andre sa Bible study sa Parapong. Nakaranas ako mga kapatid ng matinding depresyon sa buhay ko. Hindi ko alam bakit ako nabubuhay. Pero Sister Iris, kapatid, gumigising ako ng umaga mga kapatid. Akala ng mga magulang ko, okay naman ako, trabaho, bahay, wala namang barkada, walang bisyo. Hallelujah! Akala nila maayos yung buhay ko. Hindi nila alam, napakalungkot ko na. Sa kwarto ko mga kapatid, may mga gabi na umiiyak ako sa ating Panginoon. Ganito lang ka talaga ang buhay ko. Para napipilitan lang ako na magtrabaho. Kaya dumating ang punto mga kapatid, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 na ako, nakakay muli sa Panginoon. Yung mga taon na yun mga kapatid, dumating sa punto na hinanap ko ang aking hinahanap sa mga tropa, sa mga bisyo. Hindi ako naninigarilyo, sinikap kong manigarilyo. Dahil baka nasa usok yung aking hinahanap. Hindi ko pa rin ako mga kapatid. Hindi ako umiinom dahil ang tatay ko ay hindi umiinom. Sinikap kong uminom mga kapatid kahit patago. Umiinom ako mga kapatid kasama ang barkada sa company. Pag-uwi ko mga kapatid, nagbabaon ako ng alak. Doon ko iniinom sa loob ng aparador. Anong problema sa aparador? Kasya naman ako doon. Hallelujah! Doon ko iniinom. Ayaw kong ipakita sa tatay ko pagagalitan ako. At baka hatian niya pa ako. Hindi. Ganun kalungkot ang aming buhay. Dumating sa punto ako mga kaibigan na kapag nakakakita na ako ng kabaong, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, bigay mo na sa akin yung kabaong na yun. Sa trabaho ko mga kapatid, tuwing gabi, dadaanan namin yung isang punerarya na ang kanilang mga casket, mga kapatid, kabaong ay walang harang. Gabi-gabi yun, nakikita ko yun, mga kapatid. Sa panahon na pagod ako sa trabaho, mga kapatid, nakikita ko yun, pagdaan ko, bumibiyahe doon ang aming baby bus at umo ng tansa. Mga kapatid, nakikita ko yung kabaong na yun. Sabi ko sa Panginoon, Lord, yung kabaong na yan, bigay mo na sa kanila, hindi na ako matatako. Masasalamatan pa kita. Matagal din, mga kapatid, ang hirap. Ang hirap. Dumating sa punto, mga kapatid, na ayaw ko na may katabi akong tao, mga kapatid. Sa pagbibiyahe ko sa trabaho, mga kapatid, ayaw kong sumakay sa mga tricycle, ayaw kong sumakay sa mga jeep na may katabi ako, mga kapatid. Gusto ko malalayo yung mga tao. Sa tricycle, kapag sasakay ako, gusto ko sa likod ako ng driver para wala akong katabing tao. Driver lang, nakatalikod sa akin. Ang hirap ng buhay. Hindi ko na yung maulinigan, hindi ko na yung maramdaman ngayon, mga kapatid. Pero nasa isip ko pa rin, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Merong sa aming company, merong tao na hindi siya nahihiya na mag-share ng salita ng Panginoon. Kilala ko siya, naging kaibigan, sabi niya sa akin, Arnel, sama ka sa akin, meron kaming outreach, makikinig tayo ng salita ng Diyos.
Sumama ako mga kapatid, dahil bata pa lang ako, natuturuan ako ng salita ng Diyos. Kaya hindi ibig sabihin ikaw ay bata na ikaw ay naturuan ng salita ng Diyos, ay ngayon, ay mabuti ka pa rin. Depende sa iyong ginagawang papasya. Baka nakapasok na sa iyong mundo. Baka nasa iyo ang puwersa ng kamunduhan sa mundo ito. Naturuan ako nung bata ako, ng mga natuturo sa akin, pero nung ako ay nagbinata, atin ay naakay ako ng mundo. Hallelujah. Pero salamat mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagpabaya. Nagpadala siya ng mga tao na pang-ibalik sa Kanya. Okay? Kabataan pa lang ako noon, nakadala na ako sa Father's House, Tansa. Kapatid, papasimula pa lang sila, padalawang taon pa lang yung church, napasama ako noon, at hanggang ngayon mga kapatid, tunay nga. Simula noon, unti-unti na binago ng Panginoon ang aking buhay. Sila na nakakasama, sila Pastor Len, mga disciple pa lang yan, kasama namin, umahayo, kasama namin talagang gumagawa sa loob at labas ng gawak ng church. Okay? Hanggang ngayon mga kapatid, natuklasan ko na talagang sa Panginoon lang talaga ang hinahanap natin sa ating buong buhay. Palapakan natin ang Panginoon. Mas ngayon kami mga kapatid, nariyan ka mga kapatid, maraming beses na papakinggan mo lang salita ang pangalan ng Jesus. Kapatid, hindi ito simple. Siya yung tunay mong hinahanap sa iyong buhay. Sa ating pag-aaral sa Sakeo mga kapatid, doon niya lamang naranasan yung katuwaan sa kanyang puso. Sino ito? Hindi ka nakakaramdam ng salitang katuwaan sa iyong puso. Masarap naman ang kinakain mo. Sagana naman ang ikaw naman ay nag-aaral, hindi ka naman kinakapos sa iyong bakon at mga pangailangan. Pero hindi ka talaga makaramdam. Ano ba yung salitang katuwaan? O alam mo yung spelling mga kapatid, pero hindi mo nararamdaman sa iyong puso. Pero sa kayo mga kapatid, nung nakatagpo niya ang ating pong Panginoon sa noon, bumaba siya at siya'y tuwang-tuwa na tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Dahil kay Jesus, naramdaman niya ang lubos na katuwaan sa buhay. Totoo yan, mga kasama. Ito kami naglilingkod ng aking mga kasama, mga kapatid. May mga problema talaga ang buhay, hindi mawawala yan. Kabataan sila, may problema din sila sa kanilang mga pag-aaral, iniisip din nila ang kanilang kinabukasan. Pero kapag ka napapabaling na tayo sa ating pong Panginoong Hesus, doon lang tayo nagkakaroon ng tunay na kasiyahan sa pamumuhay. Diba? Doon lamang tayo natutulungan ng ating Panginoong Diyos. O hindi lamang yun ang nangyari kay Sakeo. Pangalawa, nagkaroon siya ng pagmamalasakit sa mga mahihirap. No, sabi po dito sa verse 8, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung may nagaya akong sinuman, isasahuli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Okay? Sino po naniniwala mga kapatid, isang magandang damdamin na tayo mayroong pagmamalasakit sa ating mga kapatid. Hallelujah! Hindi lahat ng tao nagkakaroon ito. Diba? Dati-dati na, hindi siya ganoon. May mga tao naghihirap na, sinisingil pa niya ng mataas na buwis para may maibulsa siya, kapatid. Naghihirap na ang mga tao, tuwang-tuwa pa siya sa kanyang ginagawa sa mga taong ito. Pero nung nakatagpo niya ang ating pong Panginoon, ang sabi dito mga kapatid, Panginoon, ibibigay ko sa mga mahihirap, mga Panginoon, ang aking pong kalahati ng aking kayamanan. Lagi niya nang iniisip mo. Kaya itong sasabihin ni Pastor. Parang nakakatakot ang mga bibig kasi niyang susunod. Hindi yung mga kapatid, hindi naman sa usapin pera, kundi yung tayo magkaroon ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Masarap bang pakiramdam yun, mga kapatid, na meron kang pagmamahal sa iyong kapwa? Okay? Muli, tingnan niyo yung katabi niyo, kung mahal niyo. Okay? Iwan ko dyan. Nagawan ako kanina, manok. Habang ko pa sa ako, nagawan ako kanina. Iba ang pakiramdam, lalo-lalo na sa buhay Kristiyano, mga kapatid, napakahalagang bagay na tayo nagmamahal sa ating kapwa. Napakahirap sumunod kay Jesus na hindi mo mahal ang kanyang mga minamahal. Ano po ba, kapatid? Mapipilitan ka lang, mahihirapan ka lang, mapapagod ka lang. Pero kapag mahal mo ang mga kapwa mo, mga kapatid, madali ka lang makakasunod sa ating pong Panginoon Diyos. At pangatlo na nangyari kay Sakeo, mga kapatid, natanggap niya ang biyaya ng kaligtasan.
Sabi ng verse 10 o verse 9, dumating ngayon sa sangbahayan ito ang kaligtasan sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Yung ang tao, mga kapatid, ay darnan ng biyaya ng Diyos. Hindi lahat ng tao nakakatanggap nito. Alam niyo po ba yun? Kung tatanungin natin o isasurvey natin ang buong mundo, mga kapatid, ilan lamang mga tao ang makakapagsabi na papunta ako ng langit. Dahil maraming tao, mga kapatid, hindi nila alam. O kaya may mga tao magsasabi, pupunta ako ng langit, pero deep inside sa kanilang isipan at puso, may agam-agam. Punta ba talaga ako ng langit? Pero dito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon kay Zaccheo ay, ngayon, natanggap mo ang kaligtasan dahil ang sambahayan ito ay alam din ni Abraham. Alam niyo, mga kapatid, isang napakahalagang bagay sa buhay ng tao ay yung tayo ay maligtas. Ano ba ibig sabihin ng maligtas? Yung tayo mapunta ng langit, hindi mapahamak sa impyerno, kapatid. Walang iba, sabi ng Biblia, ay mas marami ang pupuntahan ng impyerno kaysa papunta ng langit. Nasabi ng Mateo 7:13 hanggang 14, mga kapatid, o kaunti lang ang pumapasok sa makikot na pintuan, pero maluwag ang pintuan at maraming pumapasok doon at ang dulo nito ay kapahamakan. Kaya itong nangyari kay Zaccheo, mga kapatid, ito ay hindi nararanasan ng lahat ng tao. Yung siya'y darnan ng kaligtasan. At ito rin ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayong gabi, mga kapatid. Ikaw ay makatanggap at makatiyak ng kaligtasan. Ibig sabihin, kung ano man ang mangyari sa atin, bawiin man ng Diyos ang kanyang pahiram na buhay sa atin, nakakatiyak tayo na tayo tatanggapin sa langit at hindi tayo pagsasaraduhan at itataboy sa kadiliman sa impyerno. Ang susi, mga kapatid, ay itong nakatagpo ni Zaccheo. Walang iba kundi ang ating pong Panginoon Jesus. Kaya kanina, unang-una pa lamang, binanggit na ng isa nating kasama ni Brother Joshua. Praise God, welcome po sa church na ito. Huwag po kayo mag-alala, wala po tayong reliyon, ibibigay po sa inyo. Arinig po reliyon, kapatid? Wala talaga tayong reliyon. Kasi hindi reliyon ang makakapagligtas sa tao. Kapatid, no? Si Jesus lang makakapagligtas sa tao. Amen po ba? Acts chapter 4 verse 12, sabi noon, sa silong ng langit, walang pangalan na ibinigay ang Ama sa ikaliligtas ng tao maliban sa pangalan ng Jesucristo. Maliban, manaksid sa pangalan ng Jesucristo. Ngayong gabi, mga kapatid, nais namin itong matanggap nyo ngayong gabi. Kaya tatapusin ko ito, mga kapatid, si Zaccheo, he find a true answer sa kanyang buhay. Mga kapatid, establish natin ito ngayong gabi, mga kapatid. Si Jesus ang tunay na kasagutan, mga kapatid. Nakakapag-aral ka ngayon, nakakatapos ka. Kaya kung hindi mo kilala si Jesus, ang dulo pa rin yan ay kabiguan. Pero mga kapatid, kung tayo makakapag-aral, kasama natin si Jesus, makakatiyak tayo na kung ano man ang mangyari sa ating mga kapatid, igagay niya tayo sa maayos na pamumuhay at makakatiyak tayo ng katagumpayan dahil sa bandang dulo ng ating buhay, naroon yung tiyak na kaligtasan sa ating buhay. Sa bawat isa, mga kapatid, si Jesus ang tuloy na kasagutan. Unang-una, kung nais natin ang kapahingahan, si Jesus po makakapagbigay sa atin. Pangalawa, kung nais natin ang kaliwanagan sa buhay. Sino po dito, nag-iring lang kayo sa inyong buhay. Litong-lito na kayo. Ano ba talagang buhay na ito? Puro takot na ang nandiyan sa puso mo. Ano ba mangyayari sa mundo? Ano ba ang makaka-agawanta pa ba ako sa aking kinabukasan? Ano mangyayari sa aking kinabukasan? Adidilan ka, dami mong mga madilim na kaisipan. Si Jesus ang kaliwanagan. At panghuli, mga kapatid, kung nais natin makapunta ng langit, walang iba tayong maasahan kundi ang ating buong Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ito. Hallelujah. Zaccheo find the true answer sa kanyang buhay. Nawa, ngayong gabi, mga kasama, marami pang awitin silang awitin mamaya, kapatid. Bago tayo umalis, masumpuman natin ang tunay na sagot na ating hinahanap sa ating buong buhay. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid, ngayong pong gabi. Ayos po mag-usap sa bawat isa, mga kasama, marahil ikaw yan,
Sabi nga rin sa nating kasama, hindi aksidente na ikaw ay naka-attend sa simpleng konsyerto ito. Umulan pa nga kanina, ang lakas ng ulan, alam natin hindi matutuloy, pero binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos. Ito ka, dinala tayo ng Panginoon kahit maraming mga hadlang sa ating isip, ito'y sinet up ng Diyos sa bawat sa atin. Dahil nais ng Panginoon, noon pa man nais niya na tayo ay makabiyak ng ating pong kaligtasan. Wala tayong nasusupungan dyan maliban sa ating pong Panginoon Jesus. Kaya habang nakayupong bawat isa, nakapikit ng ating mga mata, nais kong manawagan sa mga baguhan muna. Narito ka, hindi mo pa kilala ang Panginoon, nais ka namin ipanalangin ngayong gabi, mga kapatid. Kasama ka ng aming mga kapatid, pwede kang lumapit dito sa harapan o kaya may lalapit sa iyo ng kapatiran po namin, baguhan ka. Hindi po ba makita isang kamay na first time ka lamang nakapunta dito sa church, na ganito? Sige po, nais na namin kayo i-recognize ako, yes God po. Sino pa po ba, first time? Dapat na kayo po yung bawat isa ng mananampalataya na para hindi sila malangan. Sino po first time? Ngayon po kami. Mr. Glo, first time siya. First time ngayon, para mapanalangin ni Sir Ellen. Sama po kayo dito. Sis, sama kayo at kayo ay tutulungan. Ginagawa namin dito yan at kayo tutulungan ng Panginoong Diyos sa kanilang pamuna. Meron pa po ba ngayon po ngayong gabi? Nanay, first time po kayo, Nay. Papanalangin po kayo, Mr. Marley, sama po kayo sa kanya. Ang makapasok si Jesus sa ating pong mga puso. Praise God. Dito, kung tayo maya, ay papanalangin kayo. Siguro, papanalangin kayo ni Brother Nel. Hallelujah. No? Habang sila pinapanalangin ng kapatid sa mga kapatiran, ikaw ay naririto. Pero alam mo, sa iyong buhay, ay ang iyong puso ay tumatalikod na sa Panginoon, nalalayo ka na sa Diyos. Hindi mo na alam, hindi mo na tiyak kung babawian ka ng buhay, ay ikaw ay kakasamahin ng Panginoon dahil sa mga nangyayari, sa mga nagaganap na sa iyong buhay. It is the time na ginawa ng Panginoon sa bawat sa atin upang matiyak po natin muli. Anyayahan natin si Jesus. Marahil nalayo na siya sa iyong buhay. Inanyayahan kita dito sa harapan. Tayo mananalangin sa Panginoong Diyos. Habang lumalapit ang mga manunod, tayo aawit ang isang awitin. Mga awitin pamagat na Jesus. Hallelujah. Damhin natin ang presensya ng Panginoon. Kabataan ka. Hindi mo pa lubos na kilala si Jesus. Huwag mong palalampasin ang gabi nito na hindi mo siya nakakausap. Usapin mo siya ngayong gabi. Meron kang relihiyon pero hindi mo pa kilala ang ating Panginoon. Usapin mo siya ngayong gabi. Hallelujah. Kailangan natin ang isang malulugtong pa. Habang inaawit namin ang awiting Jesus, damhin natin ang pakikisama ng ating pong Panginoon ngayong gabi. Bukas po ang unahan, pwede po tayong lumapit. Ipapanalangin ko kayo mamaya-maya at pagkatapos ito magpapatuloy ang mga awiting ilang pa na ating mapapakinggan ngayong gabi. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Luwalapin. Awitin po natin ang mga awiting Jesus. O banal, banal, banal ang makapangyarihan sa we give you the highest praise. We give you the glory, my God. Nag-iisa ang pinulupay dahil sa hirap mong tinatagalan. Kung kailangan mo ang pag-aaral, lumapit ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan. Kausapin mo ang Panginoon, kaibigan mo, siya noon bukas ngayon, sa dalangin mo'y tugon, siya ay si Jesus sa habang panahon. Habang tayo maawit, dahil mo ang presensya ng ating Panginoon, makipagpagpumuli tayo sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Kailangan mo laging alala.
Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Lord, tulungan po ang iyong anak. Tulungan mo po ang isang iyong kalurog yung hallelujah. O pagkamano rin nalalayo sa buhay. O Lord, katapoy mo kami. Siya, o banal na Diyos, kami Diyos. We give you glory, my God, we give you honor. Nais ko pong manalangin sa mga may karamdaman ngayon pong gabi. Alam niyo ang ating Panginoon Diyos. Siya po ay hindi lamang tagapagligtas, hindi kung tayo mananampalataya sa Kanya. Siya ay ang ating dahilan ang kagawad. Sino po mayroong nananampalataya na ikaw ay kayang pagalingin ang ating Panginoon Diyos? Nais ko pong manawagan, meron kayong karamdaman sa mga tumulong natin. Kung wala kayong karamdaman, pwede kayo umurong natin. Nais ko manalangin, sino po may karamdaman ngayon pong gabi. Panalangin natin sila sa ating mga Panginoon Diyos. Meron po ba karamdaman? Ayun, Mr. Lord. Mr. Lord, ating kapatid. At tayo manalangin sa ating mga Panginoon. Meron pa po ba may karamdaman ngayong gabi? Mr. Malu? Wala na po, kapatid? Kapatid tayo po. Mr. Malu, dito po tayo sa malapit natin. Mr. Gloria. Ito po ang inyong kamay sa ating mga kasama ngayong gabi. Hallelujah. Ang maraming banal, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa gabi ito, Lord. Narito kami, O Diyos, at ang mga awitin ay talagang, Lord, nagpalaki ng aming puso ng tunay na manampalataya sa iyo, magtiwala sa iyo, O Diyos, maging sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayong gabi. Lord, narito ang aming pong mga kapatid at aming mga kasama. Sa gabi ito ay nakadalo sila sa aming pong concert, O Lord. Lumapit sila na umaasat na nanampalataya, O Diyos, na kaya mo silang pagalingin. Tunay na, O Lord, ikaw lamang ang aming pong pinananampalatayanan, ikaw lamang, Lord, ang aming may kakayahan na pagalingin kami sa aming mga karamdaman, Panginoon Diyos. Sa iyong mga latay, O Lord, ay sigaling kami sa aming mga karamdaman, Panginoon. Narito po si Tatay, O Diyos, siya po'y nananampalataya, O Lord, ang kanya pong mata ay kaya mo siyang pagalingin, O Diyos. Kaya, Lord, ang dalangin, kumilos po kayo sa kanang mata ni Tatay, O Diyos. Gumawa po kayo ng himala sa kanyang buhay. Aking inuutusan, Lord, ang mata, O Diyos, ni Tatay na siya kayo gumaling in the mighty name of Jesus, God. Aking dalangin, Lord, mag-normalize ang kanyang paligid. At isang araw, Lord, mapapurihan ka ni Tatay, O Diyos, sa iyong ginawa sa kanyang buong buhay, Panginoon. Ganun din, O Lord, sa Malu, O Diyos, dalangin ko ang banal, ang kanyang pong ngipin, O Lord, na sumasakit, O Diyos. Ano man, O Lord, ang dahilan nito, O Diyos, may mga sira ang Panginoon sa loob nito, Lord, o may mga nana, O Diyos. Lord, kami na nanampalataya, O Diyos, na ikaw ang nagpapagaling, Panginoon. Kaya narito sa Malu, God, dalangin ko, Lord, ang iyong kagalingan ay maranasan niya sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, ang mga diferensya sa ilalim ng kanyang mga ngipin, O Lord, aming dalangin ang pagpapagaling mo, O Diyos. In the mighty name of Jesus, O God. Tulungan niyo, Lord, makakain na ng maayos sa ating Malu, Panginoon, at maging malusog na uli, O Diyos, ang kanyang pong pangangatawan, Panginoon. Ama
Ama namin Diyos, narito ang aming kapatid sa Gloria, O Diyos, ikaw nakakaalam, O Lord, ng kanyang tunay na kalagayan, ng kanyang kalusugan, O Diyos, ang kanyang mga binanggit, O Lord, ay ito po ang kanyang problema, O Diyos. Lord, marami man ito, O Diyos, wala pong mahirap sa iyo, Lord. Ang kanyang kidney, ang kanyang lapay, ang kanyang po, O Diyos, atay, O Diyos. Lord, walang imposible sa iyo ang banal. Inuutosan namin ang mga karamdaman ito, Lord, maging ang bato sa kidney, O Diyos, ito'y malusaw in the mighty name of Jesus, O God. Aming dalangin, O Lord, pag maging maayos, O Lord, ang kanyang pong pakiramdam, O God, at tulungan Mr. Glo, O Diyos, na lubusan siya, O Diyos, muling magtiwala sa iyo, muling magpasalamat sa iyo, muling makapabuhay, O Lord, na naglilingkod sa iyo, God. Salamat po, Panginoon, purihin ka ngayong gabi, O Diyos, ikaw ang aming pinagtitiwalaan sa pangalan lamang na yung na anak na si Jesus. Amen. Amen. Tayo, tignan niyo na ako. Sabihin niyo kayo yung isang kalimang mata, nakikita niyo na ako. Sabihin niyo yung isang kalimang mata. O, nakita niyo ako. Nakita niyo ako. Alam ko, hindi niyo nakita. So, panalangin po tayo sa Panginoon at kami na lang mananalangin. So, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. God bless po sa bawat isa. Hallelujah. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon Diyos, kapatid. At mamamog na po kayo. Tutuloy tayo sa ating mga awitin ngayong gabi. Pagpalain tayo pa ng lubusan ng ating Panginoon. Okay, siya pong pinagpala ng salita ng ating pong Panginoon. Okay, so, meron po ba kaming dalawa pa na song para po sa inyo at para sa ating pong Panginoon. Ay pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon sa mensahe ng ating pong aming mga awitin. Ito po ay pinagkatang with a smile. Yan, with a smile. So, kung alam niyo po yung with a smile, hindi po yun. Ito po yung Christian version ng with a smile. So, pinagawa po namin yung lyrics. Ito ay para ipadala sa inyo yung mensahe na pagkaman tayo man ay nabubroken inside dahil sa mga naranasan natin, failures sa buhay, tanda natin na merong maaaring umagapay sa atin, merong maaaring sumaklolo. Yun ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. So, yun po yung mensahe ng awit. Yun lang po, pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Okay, sumabay. Your hand, failure is always there. All the things that you've done wrong along the way.
Christ. Now accepting and you give eternal life. Balik tayo naman in the world. In a world where everybody is a sinner and is set free. It's Jesus' love can make the world go round. And when we carry you one time, He'll keep you safe and sound. Forget all the simple prayer and a song. Lift your head. Jesus is always there. He's the light, the truth, the only way you can find. You get by with Jesus Christ. Now accept Him and you get eternal life. Maraming salamat po. So ang pong huling awitin ay ang superhero, pinag-ang superhero. Ito rin po ay isang secular song, pero naiba rin po, na-revise yung lyrics ng kanta. Pakinggan po natin ang mensahe ng aming pong huling awitin, pinamagatang superhero. God bless po sa bawat isa. Jesus,
na lang sa inyo. At habang tayo nagpipirienda, yawitan pa rin tayo ng ating banda ngayon. Okay, pakihatid na ating mga manalangin tayo sa ating pagkain ngayong gabi. Maraming banal, salamat po Lord sa mga awitin na aming napakinggan, O Diyos. Pususin mo kami ng lubos sa pagkakilala sa iyo sa gabi ito, God. Salamat din Lord sa mga pagkain na aming pagtatanggapin, O Lord. Bless mo, O Diyos, ang mga sumuporta para kami, O Diyos, ay magkaroon ng bagay na ito na aming tatanggapin. Salamat po, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay, pakidistribute na po at aawitan pa tayo ng banda ngayon. Yun, habang po tayo ay nagmerienda, ay meron po kami isang awit. Kung naman, kayo siguro alam na natin. So, ang kanya po ito ay may pag-asa. Ayan. Ito ay Christian version po ng awiting umaasa. Ayan. Yung mensahe po ito ay may pag-asa po sa piling ng ating pong Panginoon. May ganyan po ang mensahe ng awit. Ang pag-ibig